Hi there mga beloved yung soulmates! Welcome to Renzo Tarot Channel. Andito naman po tayo para pagsamahan ang isang soulful and meaningful na tarot reading dito lamang sa inyong muling nagbabalik. Pinakamamahal at laging sinusubaybayan, sinusuportahan Renzo Tarot Channel. Maraming salamat po, nakaka-overwhelm po ang inyong suporta. Sa ating mga bagong subscribers po, isang araw pa lang po na muli tayo nagbalik sa ating reading pero nakakataba pa ng puso. Napakarami pong mga bagong subscribers at nagko-comment. Maraming salamat po. And if you're first time po sa ating channel, please don't forget to like, mag-comment po kayo at mag-subscribe na rin po kayo. Share nyo po itong ating video sa iba pang mga kakilala nyo na mahilig rin sa tarot reading. Okay, ang ating pong reading ngayon, isang timeless reading. Pag sinabi po nating timeless reading, huwag po kayo mag-alala kahit kailan nyo po ito makita. Kahit next year, next month, pag lumabas itong video na to sa wall nyo, ibig sabihin nyo ay para, yung ibig po sabihin nito ay para po sa inyong reading na to. Timeless reading po para sa ating mga pinakamalanasan sign ng Pisces. Okay, Pisces, ito ang para sa inyo. Maghanda kayo. Alamin natin ano bibigyan ng universe ng mga mensahe para sa inyo. Timeless reading para sa ating pinakamamahal na Pisces. Huwag na nating patagalin pa. Sige po. Okay, Spirit Universe, Spirit Guides, please give us 10 cards para sa ating mga pinakamamahal na nasa sign ng Pisces. Okay, meron na pong isa. Buhin natin ang 10 ha, para tuloy-tuloy tayo sa Spirit Universe, Spirit Guides, cards please for Pisces. Again, maraming salamat po sa inyong walang sawang tiwala, suporta at pagmamahal. Sige po, ilatag lang po natin. 1, 2, 3, 4. Sige, 4, 5, and 6. Sige. Why not? Buuhin na natin yung 10 para tuloy-tuloy na po tayo. 4 pa po ang ating hahanapin ha. Spirit Universe, ayun, may napakita na. 3 na lang. Spirit Universe, Spirit Guides, Spirit Universe, Spirit Guides. Please give us 3 more cards para sa ating timeless reading. Para sa ating mga pinakamamahala na sa sign ng Pisces. Ano ba ang mensahe nila? Mensahe ng universe para sa kanila. Ayun, kompleto na po. Kompleto na ang ating 10 baraha para sa ating timeless reading para sa pinakamamahal kong Pisces. Maraming salamat. Sige. Okay, handa na ba kayo Pisces? Simulan natin sa iyong unang baraha. Okay. Your first card or your opening card Pisces is the 7 of Pentacles. Pinapakita dito ng mensahe ng universe daw Pisces is parang hindi lang ngayon but matagal ng panahon na talagang nabibisi ka, parang na-occupy ang iyong pag-iisip, ang iyong buhay, kung paano paggawa ng paraan, kakaisip kung paano kikita ng pera, kung paano ma-improve ang finances mo, kung paano ba, kasi parang you are in a situation Pisces na parang you feel na parang walang improvement ang buhay mo. Parang walang nangyayari. Meron mang dumating na blessings but parang kulang. But parang hindi ito sumasapat. Okay? Ito yung pambungad na baraha. Ito yung pinapakita na you are still searching. You are in the position na talagang naghahanap ka ng bagay o ng mga bagay na makakatulong para punan ang iyong pangangailangan sa pananalapi or sa pera. Okay? This is all about searching money. Sige? Pangalawa, the Sun card. Sige. Napakagandang barahan nito Pisces. Bakit? Ang Sun card, di ba pag Sun nagbibigay sa atin ng liwanag. Ang Sun ang nagbibigay ng buhay ng lahat ng bagay, ng creatures, living things dito. Lahat ng mga bagay na may buhay dito sa mundo. Di ba? Kapag wala ang Sun, hindi magbubunga ang mga plants, hindi sila mag-grow. Katulad din natin, paminsan-minsan kailangan din natin ng sikat ng araw. What does it mean? Ang mensahe ng ibig sabihin na iparating ni universe para sa inyo Pisces is that although nasa sitwasyon ka na you keep on searching, patuloy ka sa paghahanap, huwag kang mag-alala. Kasi sa panahon na to na nasa sitwasyon ka ng searching is that the Sun will give you the wisdom. Bibigyan ka niya ng lakas. Okay? Di ba papasiglahin ka? Ibig sabihin si universe na ang bahala sa likod mo. Back up ka na lang. Ipagpatuloy mo lang ito as long as you do it in a legal way or malinis na paraan, walang masama. Basta maghanap ka ng paraan para kumita ng pera sa malinis na paraan, don't worry kasi si universe ang bahala sa'yo. Katulad na nitong Sun na ibibigay niya sa'yo, bibigyan ka ng maliwanag na pag-iisip. Okay, hahawiin niya yung mga balakid sa daanan, magiging smooth ang iyong paglalakbay sa paghahanap nitong finances na to.
Okay, lalong-lalo kinakailangan mo 'to Pisces kasi parang merong pinaglalaanan ka, parang may pinaghahandaan ka talagang kailangan ng malaking pera. Sige. Wow, beautiful. Oh, 'di ba? Oh, Pisces, makinig ka. What does this Chariot card means? Chariot, movement, paglalakbay. Ibig sabihin, pag dahil may movement, talagang mag-elevate. You will be in a position, Pisces, na kung dati, parang sapat lang, may dumarating, sapat lang. Okay, but now you will moving into a place, you will be moving into a direction, into a position na kung saan hindi lang basta sapat, kahit papaano makakaipon ka na, kahit papaano ay may maitatabi ka na, hindi na tulad ng dati na you will have sleepless nights, hindi ka makatulog, kung saan mangungutang, kung saan kahihiram ng pera para sa bagay na to, pang tuition, pang baon, pang bayad sa kuryente, kung alin-alin. Because, dahil nga 'di ba sinimulan mo doon sa Pentacle sa paghanap ng pera, malinaw ng pinaparating na universe na with this Chariot card, you will be moving. May mga opportunities na parating na makakatulong talaga para sa inyo Pisces, kung kahit papaano, umangat-angat naman. Okay, hindi naman talaga yung pasabog na talagang bigla. Pero at least kahit papaano, hindi ka na mag-worry. Kahit papaano may iibsan nito ang iyong financial problems. Okay? Napakagandang reading. Sige. Tuloy-tuloy po tayo ha. Sige, pang-apat. Oh, the Hermit card. Okay. Pagpatuloy mo daw, huwag kang matakot. Sabi ni Universe, huwag kang matakot. Have the courage. Magkaroon ka ng lakas ng loob ng tapang sa mundong ito na napakabilis na parang ma-discourage dahil sa sinasabi ng mga tao. Pressure tayo sa mga sinasabi ng mga tao sa paligid natin. With this Hermit card, Pisces, is that wag na wag kang susuko. Wag na wag mong titigilan regardless kung ano man ang sasabihin ng mga tao sa paligid mo. Pagpatuloy mo lang yan. You have the goal. Yan yung isipin mo. Yan yung focusan mo. Okay, Pisces? Kasi yan yung talagang pinaglaanan mo ng panahon, ng oras, ng matagal na panahon. At yan yung minamanifest mo. Yan yung hinihiling mo kay universe. Bakit ka mag-give up? Okay? With this Hermit card, ipagpatuloy mo lang daw ang paghahanap ng mga paraan, paggawa ng mga bagay na makabubuti para sa ikaka-improve ng buhay mo. At bahala na si universe. Sabi ko nga ulit, si universe ay nasa likod mo with this Sun and Chariot card. Sila ang mabibigay ng guidance para sa'yo. Ayun. Napakaganda ng flow natin, Pisces ha. Sana nasusundan nyo. Wag na tatapusin yung ating video. And para kahit paano malino na talagang mag-guide kayo ng ating reading ngayon. Look at this one. Tingnan mo ang ating panglimang baraha is the Judgment card, Pisces. Okay? The Judgment card is siguro, this involves, may kinalaman ito sa mga legal matters, may mga kinalaman to sa mga papeles, may mga nilalakad ka siguro Pisces na mga gustong ibenta, may gusto kang bilhin, may kinalaman sa papel, lupa, sasakyan, may inaayos kang, may gusto mong mag-abroad, visa, may kinalaman ito Pisces siguro sa pagpapromote, nag-ayos ka ng mga papeles, nag-apply ka ng trabaho. It's all about, regardless of, may kinalaman to sa papers, legal matters, okay? Meron siguro kang balak na ipabarangay or kasuhan dahil sa mga panloloko, nautangan ka, tinakbuhan ka. May Pisces, meron kasi prone kayo sa ganyan, panloloko, scam. Okay, ito yung pinapalabas nito. Titingnan natin kung ano sa mga susunod na barakong ano yung dapat gawin, Pisces, okay? Again, if this is your first time po sa ating channel, wag niyong kakalimutan na mag-like at mag-comment po. Nagbabasa po ako ng comment. Of course, mag-subscribe po para mas masaya, mas mabilis ang paglago ng ating channel. Okay. Okay. Yung pang-anim mong baraha pa is tingnan mo is the Queen of Pentacles. Ano ibig sabihin nito? Okay, Pentacles is money. Okay. Ang nais parating nito, you are waiting for the answer is that wag mo na daw ituloy. Wag mo na ituloy kung anong plano mo ng barangay, kasuhan, or regardless na sinesettle ka sa papers because may kapalit na Queen of Pentacles, pera. Napakalaking pera or opportunities. May mas malaking ipapalit sa universe sa Panginoon sa iyo na kapalit ng mga bagay na nawala sa iyo. Di ba sabi ko nga may na-scam sa inyo, may nautangan sa inyo, tinakbuhan kayo, nalugi ang negosyo, bumagsak, hindi alam, na-terminate sa trabaho. Don't you worry, Pisces, because si Queen of Pentacles ang bahala sa inyo. Siya ang may bibigay ng maliwanag na path para kung ano naman yung next step ahead. Ganun lang naman ang buhay. Kapag may nagsara, may papalit.
don't dwell on it. Huwag masyadong malungkot. O, kung malulungkot tayo, pero huwag masyadong yung parang maapektuhan tayo to the sense na parang, alam mo yun, parang nawala na tayo ng pag-asa sa buhay. Okay? Sige, pampito. Queen of Swords. Okay, ano ibig sabihin nito, Pisces? The Queen of Swords. Hoy, tingnan mo, look at you facing to the right. Ibig sabihin, tapos na. Queen is hierarchy. Ibig sabihin, Queen of Swords is talagang meron ka, kayo daw yung mga Pisces, yung mga klase ng mga tipo ng tao na merong talagang innate, talagang pinanganak kayong talagang matapang, hindi kayo sumusuko sa laban. Okay? Kayo daw Pisces, yung mga taong talagang hindi basta-basta mapapatumba, hindi basta-basta susuko kung sino man, ano man ang hamon ng buhay na dumarating sa inyo. At patuloy tong Queen of Swords na baraha na ito, na talagang you are. Hindi ka talaga kahit anong mangyari. Kumbaga sa laban, hindi pwedeng pareho kang buhay. Talagang you will fight until the end. And that's a good thing. Kasi di ba sabi ko nga, with this Hermit card, wag kang susuko. Ipagpatuloy mo, labanan mo. Talagang you fight for it. Fight for your dream, bibigay ito sa'yo. Okay? Our 8th card. Oh, look. Baka nagtanong kayo bakit nakabuka na siya. Nung nahulog po ay nakalabas na. Okay? Kaya nilagay ko na lang. The same with this 8th card na 6 of Cups. Okay? 6 of Cups, there will be a lot of people, mga bagong tao na lalapit sa iyo sa mga darating na buwan, sa darating na panahon. May mga tao kang, mga panibagong tao kang network ng tao na makikilala na dati sa una magda-doubt ka sa mga ito. Siyempre, magda-doubt ka kasi may experience ka na ng panloloko, nanloloko ka, scam, but at least now, don't worry kasi andyan naman, maganda naman yung mga barahan na binigay. Magtiwala ka. Okay, magtiwala ka in the sense na pag may in-offer sa'yo, pag tingin mo ay legit naman, okay, try, subukan ito kasi walang masama. Okay, with these cups, with this sun, chariot, everything, kahit paano ay magiging siguro, ito yung sinasabi ni universe na tutulong para kahit paano ay mabigyan ka na mag-level up or mag-elevate naman yung sitwasyon mo in terms of pera or kaperahan, finances. Okay? There will be some opportunities, offering, transactions na parating para sa iyo sa darating na buwan. 9th card. Okay, 5 swords. Huwag ka na magulat, Pisces, sa mga darating na week sa buwan. Hindi mo to sinasadya, but kusa ito si universe ang gagawa ng paraan. Unti-unti ka magdi-disconnect, magka-cut off na mga taong hindi nakakatulong sa iyo. Yung mga taong toxic, yung mga taong akala mo ay totoo. During the time na kailangan mo ng tulong ay yung pala ay palihim na binabagsak ka o may inggit sa iyo. Okay? Huwag kang magkaroon ng guilt kung makikita mo na hindi mo na sila kakausapin. Ika-cut off mo na, iwasan mo na sila because si universe ang gumagawa niyan. Okay, may plano ang lahat. Huwag kang malulungkot. Kung ano man sabihin nila, just keep it to yourself. Sa'yo lang yan kasi alam mo naman, ikaw man nakakilala ang sarili mo. Okay? Yan yung magiging bunga, yung consequence ng mga ginagawa nila sa'yo, and it's the best time to cut them off. Kasi kung papatagalin mo pa, ay nako, yan ang lalong ikakabagsak mo, Pisces. Okay? Cut the people that doesn't work or helping you at all. Sige? Para sa ating 10th and last card. Wow, High Priestess. Okay. Bakit you need to cut off the people? Ayan, si High Priestess mismo, mga ancestors mo na nagsasabi. Mismo yung mga ninuno mo na, magulang mo na, mga mahal mo na sa buhay, na nawala na nasa kabilang buhay na ang nagsasabi, na bibigay ng sign. These High Priestess are our ancestors na kasi sila nandiyan lang lagi nakaguide sa atin. Okay? Always include them on prayers, but this High Priestess card is just confirming na it's time to cut people. Okay? Kasi sila na mismo nakakakita lahat ng mga pambababoy, lahat ng mga pananakit na ginagawa nila sa iyo sa patalikod. Okay, Pisces? This is advice to the universe. Gawin mo na ito. Huwag mo nang patagalin. Kung nasa sitwasyon ka na hihirapan ka na, may mga toxic situation ka dahil sa mga tao ito, wala namang naiambag sa buhay mo kundi puro stress, please, this is the best time to cut them off. Okay? Sana maliwanag po ang ating reading para sa inyo ngayon, mga pinakamahal kong Pisces, at naway natulungan kayo or nag-guide kayo para sa ating soulful meaningful reading na tarot reading dito sa inyong pinakamahal na Renzo Tarot Channel. Maraming salamat sa inyong walang sawang tiwala, support, at pagmamahal, panonood. Please don't forget to like, comment, and mag-subscribe kapag first time watcher po sa ating channel. Maraming salamat. Anong pang ginagawa nyo? Mag-iingat kayo lagi, and God bless us all.